1906, nang unang ilatag ang pundasyon para sa pagtatatag ng isang ospital dito sa Maynila. At ayon sa kanilang paunang layunin, bukas ito para sa lahat, kahit anong kulay, lahi, relihiyon o politikal na paninindigan. Kung ganun nga ang kaso, bukas rin ba ang mga pinto nila sa mga ibang nilalang? Ako, Sir Enel. Buksan ang mga mata. Nalasan ng pandinig. Lawakan ang isip. Anong mundo? Ano ba ba? Basta yan. Bukod sa panggagamot, ang ospital na ito ay isa rin educational institution. Kaya nga naging sikat ang isang classroom dito at naging kontrobersyal. Dahil bukod sa mga araling medikal, namulat na rin ang mga estudyante dito ukol sa mga bagay na paranormal. Mahigit 100 taong nang nakatirik ang gusaling ito. Isa itong paaralan at ospital na nagbibigay ng tulong medikal sa mga taong nangangailangan nito. Ngunit hindi lahat ng may sakit na pumapasok dito ay gumagaling. Kung minsan, ito na ang kanilang nagiging huling hantungan. Ayon sa dating estudyanteng si Tina, di mabilang na kwento ng kababalaghan ng mga narinig niya dito. Dami namin experience, iba-ibang klase. Doon sa room, sa CR, tapos minsan doon sa mga hallway. Dating ward talaga yon yung room namin. So, baka yung iba, mga dating patient din ng building na to or ng hospital na to, na dito na namatay, kaya dito na rin sila nagmumulto. Habang nabi-break time sila doon sa loob ng room namin dito sa building na to, meron nakita siya na paanong bata na sunog. Kitang-kita niya daw, tinitigan niya pa yung paa kasi hindi siya makapaniwala na nakakita siya ng sunog na paa ng bata. Bukod sa mga kaluluwa, may mga elemento rin daw na tila nagpapabibo sa klase nila. Ano na nga ang tawag sa proseso ng pagpapatigil ng dugo sa sugat? Anyone here? Hemostasis. Sino yun? Tama. Sino ang sumagot nun? Ikaw ba? Narinig niyo, di ba? Minagsalita kanina, right? Tapos, nung binaliwala namin yun, meron isa sa mga classmate ko na hinawakan siya sa balikat tsaka sa ulo. Ang mga residenteng kaluluwa at elemento hindi lang daw basta-basta nagpaparamdam. Umi-extra rin daw ito sa mga litrato. Paniwala ni Richard Companiano, isang dating estudyante na bukas umano ang third eye. Elemental lang, ganun.
sa ating ng lugar na yun. Na-istorbo siguro. Kaya nagparamdam. Sa video naman na ito, nakuha ng isang bantay ng pasyente noong December 2009. Tila may batang babae raw na tumawid sa harap ng kamera. Naganap daw ito habang may Christmas program malapit sa PDO ward ng ospital. Sabi nung doktor na dati niya daw patient yun, yung batang yun, na namatay sa dengue 3 days ago. Nakita niya pa yung short na pink, tsaka yung pinakasuot ng bata, kung ano yung lumabas dun sa video. Para kay Richard, espiritu nga ang tumawid, ngunit hindi ng isang batang kamamatay lang sa dengue. More like parang doppelganger. Ginagamit niya lang yung spirit ng bata o yung hitsura ng bata rather, para makakalkal lang ng mga isipan ng mga tao, para lang mapag-usapan, ganun. Meron nag-attract sa kanila rito. Mga strong emotions, takot, lungkot, galit, mga negative emotions na pwede nilang magamit para paglaruan yung isip ng tao. Ganito ang rehistro ng mga buhay na tao sa thermal camera. Luminous o kasing liwanag ng bumbilya ang thermal image dahil sa init na nanggagaling sa ating mga katawan. Pero kapag may espiritu, multo o elemento raw na nahagip sa thermal cam, ang rehistro ay hugis tao rin, ngunit di sininaw. Sinimulan ko ang pag-iimbestiga sa isang classroom sa college building kung saan di umano ay may nakitang mga estudyante na sunog na paa. Hopefully, kung meron nga something dito, kung pipick up siya ng thermal camera, Isa sa staff ng misteryo na bukas ang third eye ang sumama sa akin. Pagpasok pa lamang daw niya sa building na ito, di umano ilang elemento at espiritu na ang nagpapapansin sa kanya. Then suddenly, nakakauta ko yung attention ko, nakuha yung attention ko, may naglakad dito sa taas. Then suddenly, hindi ko na siya makita. Ano Patrick, andito ba? Kanina naglakad siya dito eh. Saan? Tapos, bigla siya nasa taas. Ipinapanood din namin sa psychic na sina Ana de la Cruz at sa paranormal investigators na sina Rob Rubin at Alex Angeles ang video na kuha ng thermal cam. Wala pang 5 minuto, ilang imahe na di ko napuna ang tumawag na ng kanilang pansin. There it is, there in the corner. Okay, back 1 second. Yeah. There. You see a strange fluctuation here in the top right-hand corner. It was in the form of a person. Dito. Yun. There it is. It moves. See, it was moving. And that was a person that would have been bright because of the thermal imagery. Stop. Head and torso. You guys can see it, right? Because that's not registering the way a person would. You see that? There's like an outline following him. It looks like a hand. On the left side. Yeah.
flies across. I just see myself in the mirror. Yun lang yung napipick up ko, yung reflection ko ng salamin. Wala na. Pero nandito talaga siya eh. Nandito talaga yung something na nilalakad ko. Hanggang ngayon. Sunod kong pinuntahan ng classroom sa likod ng ospital, kung saan di umano'y nakakuha ang litrato ng isang anino na lumabas sa likod ng isa sa mga estudyante. Dalawang video camera na may night vision ang isinetap dito para makunan ng anumang kakaibang mangyari. Alright, so we have 2 mini DV cameras na nakaplan, just trying to take both angles of the room. Yung isang camera dun, it's pointed dun sa corner kung saan nagpa-picture yung mga magkakaklase na meron lumabas na shadow. So I'll stay here for a while. Sinimulan kong suyurin ang buong kwarto gamit ang thermal cam. Do you see something as if it's trying to grab the camera? Imahe nga kaya ito ng isang kamay? That's all dito. Reflection, yeah. That's how the reflection look like. Yeah, that's the look right. Sunod kong pinuntahan ang mga classroom sa second floor. Parang may nakikita kang gumagalaw siya. Doon sa loob ng banyo, through the windows. Para malaman kung meron ngang mga elementong nagpaparamdam sa loob ng eskwelahan, minabuti ng mga paranormal investigator na magsagawa ng crystal gazing or scrying. Sa pamamagitan ng salamin, maaari raw malaman kung sino o ano ang mga kakaibang nakikita sa gusaling ito. There's a man, an older man there. He seems to be trying to get at him. Ayon kay Rob, ang aninong lumabas sa litrato ay isang kaluluwa ng matandang lalaki na nagkikimkim daw ng matinding pagsisisi. Prayers be said in this room that this picture was taken. Pero ang batang nakuhanan sa video, hindi raw multo. There's a happy little girl. She's not dead though. That's just a happy little girl who was there by coincidence. I don't think there's anything supernatural about her. Humihingi raw ng tulong ang mga kaluluwang ligaw kaya sila nagpapakita at nagpaparamdam.
He was somebody who wasn't supposed to be there. He was hiding there, sleeping there. I don't know what he was doing. Then something horrible happened. He was trapped. And he doesn't know he's dead. He thinks he's still alive. That's why he's asking for help. Natatakot siya because of the pain he feels. He's still in pain. Sa pamamagitan ng remote viewing o ang kakayahang makita ang mga bagay na nasa malayong lugar sa pamamagitan ng extrasensory perception or ESP, nalaman ni Alex kung sino ang anino sa litrato. Earthbound siya, basically. Kung hinahanap mo message, ang sinasagot niya, ang tinatanong niya, nasa ng pamilya niya. Mukhang namatay siya mag-isa, matanda nga, pero kung namatay siya mag-isa, hinahanap ang pamilya. Na-aksidente yata siya, kaya siya nadala dun sa ospital. Very significant. Para may minimimic siyang sound 78. Parang ganon. So, I think, noong mga 1978, I'd say he's in his early 60s or 65. Di umano, maging ang dahilan kung bakit napinsala ang lalaking nasunog na pag-alaman din ni Alex. Yung paang sunog na yon, nagkaroon ng bata na naputukan yata ng LPG. Sabay na sunog yung bahay. Kaya andun pa yon. Pero kung ako hindi nagkakamali, nabuhay siya ng ilang araw bago siya namatay eh. Trap spirits lang sila. Some are still in desperation. Gusto na nila umalis kaso hindi makaalis. Some they opted to remain. If I would have any say or recommendation, ang sasabihin ko sa school administrator na to, is to put a religious artifact inside the classroom. At sa pamamagitan ng pagtatawas, nakumpirma rin ni Alex na may elementong pag-alagala di umano sa eskwelahan. Let's see the elemento. Ang nabuong imahe raw ay mukha ng matandang lalaki na mahaba ang buhok. Kaya naman ipinasuri namin sa isang graphics and visual effects artist ang litrato at video na nakunan ng mga estudyante at ng bantay. Possible explanation nun is parang may bounce na shadow. Kasi kung tinitingnan ko yung mga ibang images, yung mga ibang mga taong nasa picture, parang yung shadow nila is leaning towards dun sa left side ng guy. So ang suspetsa ko, parang nag-bounce lang yung shadow niya na pumunta ron. Pero ang video, ayon sa kanyang obserbasyon, hindi raw dinukto. Definitely, unlike sa photograph, mas mahirap gawin pag video. Well, especially for this one, it was shot, I think, on a cellphone camera. So medyo mababa yung quality. Kung babasihan ko sa aming technical knowledge, mahirap siyang gawin, mahirap siyang doktorin kasi the quality of the video is consistent from start to finish. So, kung gaano ka-low quality yung materials, ganun din yung bata na dumaan. So, ako, ang conclusion ko is, well, definitely, hindi siya dinuktor. Pero maaaring may paliwanag pa rin daw dito. Well, nung zinom niya kasi, it's an opportunity to hide the fact na may bata na padadaanin. If the intention is to talagang mislead us to thinking na, uy, may batang dumaan na sasabihin sa atin na wala talagang bata. Marami na tayong naririnig na kwentong kababalaghan tungkol sa mga eskwelahan, gaya na lang sa kaso ng isang medical school dito sa Maynila. May mga ipinakitang pruweba na nagpapatunay sa mga kwento. Sapat na nga ba ito para tayo ay maniwala? Pero kung panalangin lang ang hinihingi ng mga kaluluwang ligaw, hindi naman siguro ito mahirap gawin, kung kapalit naman nito ay ang kanilang kalayaan. May mga bagay at pangyayari na sadyang hindi may paliwanag. Dito na sila namatay. Dito na din sila magmumulto. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Anong ginagalaw niyo dyan? Ay, kinikilabutan talaga. Ayoko dito. Dahil ang mundo ay nababalot ang misteryo.